So we continue with our series na pinamagatan natin Uncommon. Ang ating subtitle ay Act with Integrity. Ano? So we are talking about integrity. So lusa ka naman integrity? Integrity. Integrity is uncommon. Hindi siya madalas natin nakikita sa paligid. It's very rare. Kagaya ng mga nasa picture na precious jewels, very rare siya. Hindi mo siya madalas nakikita. Hindi mo nakikita sa kanto. Sabihin mo, pumunta ka sa bawat kanto, pumunta ka sa bawat bahay, hindi lahat mayroong integrity. Pero nakikita na mayroong integrity sa paligid. So kaya siya pinag-aaralan, we want to be different. Doesn't mean we are better, doesn't mean mas magaling tayo, doesn't mean na mas mabait tayo, pero we want to be different. Kasi gusto natin sumunod sa pinapagawa ng Lord, gusto natin maabot, masunod natin yung standard ng Panginoon, mapilis si Lord, kaya pinag-aaral natin integrity, mag-develop natin yung integrity sa life natin, sa sinasabi natin, sa ginagawa natin. So, kung tayo sa scripture natin, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, hanggang chapter 4, verse 5, sabi niyan, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, sa sabi mo, all scripture. All scripture. So, yung 2 Timothy, para bigyan ko lang kayo ng konting background, si Paul, yung mga mostly po ng mga books sa New Testament, tawag natin ngayon book. Pero, nung time po nila, sulat siya. Letter. So, si Paul, sinulatan niya man yung spiritual son ng Timothy, na si Timothy. Kaya siya tinawag na 2 Timothy kasi meron siya dalawang sulat. Meron siya na una, tinawag na 1 Timothy, yung pangalawa, tinawag na 2 Timothy, so nakadalawang sulat siya kay Timothy. Naintindihan po natin? So, sulat siya. Noong time na yun, yung wala pang, ang Bible, wala pang New Testament. Noong time na yun, ang Bible, Old Testament pa lang. Yung panahon po ni Jesus, yung Old Testament, kompleto na yun. Yung alam natin, Old Testament ngayon, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hanggang Malakay, yung mismong buong kompleto na yun, Job, Psalms, 2 Samuel, 1 Kings, lahat yun, kompleto na yun ng panahon ni Jesus. So, Old Testament pa lang siya. Naintindihan po natin? Nung sumulat si Paul, kay Timothy, yung sinasabi dito Old Scripture, ano sinasabi nun? Yung Old Scripture nun, yung buong Old Testament. Naintindihan po natin? So, hindi po marami nagsasabi, dahil nasa New Testament na tayo, nasa panahon na tayo ni Jesus, hindi na natin kailangan basahin yung Old Testament. Hindi po ganon. Yung Old Testament, kailangan pa rin natin basahin, kailangan pa rin natin aralin. Kasi yung sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 3, yung sinasabi ng Old Scripture talaga yan, ang context niyan, yung Old Testament. Naitagdag na lang yung New Testament, kasama sa buong Bible, Old Testament, New Testament. So, sa panahon natin, pag sinabing Old Scripture, hindi New Testament lang yun. Kasama si Old Testament. Nakuha po natin? So, yung buong Bible, Old Testament and New Testament, God-breathed. Ibig sabihin, inspired by God. Old Testament and New Testament, useful, sabi mo sa tabi mo, useful. Useful. Magagamit for teaching, for rebuking, for correcting, and training in righteousness. Naintindihan po natin, maliwanag yun. Pag sinabing all scripture, Old Testament and New Testament, buong Bible. Hindi pwedeng New Testament lang. Mahalaga yung New Testament. Maganda yung New Testament kasi doon pinag-aralan yung tungkol kay Jesus, doon sinabi yung tungkol sa church, yung tungkol sa future ng church. Pero importante din ang Old Testament. Huwag po natin babayulain yung Old Testament. Magagamit pa rin natin siya. Useful pa rin siya for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, mamaya po pag-aaralan natin yan. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ang purpose ng Word of God, ang purpose ng Bible, ang purpose ng all Scripture, yung servant of God, kung sino man yung maglilingkod sa Panginoon, maging thoroughly equipped. Mag-prepare, magkaroon tayo ng tools, magamit natin for every good work. So, kaya pala tayo mate-train for every good work, kaya tayo mag-prepare for every good work through the Bible. Kaya importante po, tayo nag-aaral tayo ng Bible,
Hindi na natin siya inaaral every Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Saturday, hanggang Sunday, binabasa natin yung Bible. Amen po. Asya pa may nagbabasa ng Bible. Pinabasa natin siya every day. Kasi nga, doon tayo mag-prepare. Bakit maraming Kristiyano, maraming followers ni Jesus, nagsasabing follower ni Jesus, hindi nagagawa yung good work? Kasi hindi binabasa yung Bible. Hindi inaaral yung Bible. Ano? So pag inaral natin yung Bible, yun yung mag-prepare sa atin, mag-train sa atin para magawa natin yung good works na sinasabi ng Word of God. Tuloy natin. Ang kasunod po ng 2 Timothy chapter 3 verse 17, chapter 4. Tama po ba? Siyempre, masunod ng 3-4. Di ba? Ano? Ngayon lang po nagkaroon sa atin, di ba? Yung Bible na mayroon tayo, pag bumili ka ng Bible, pag nagkaroon ng Bible, pag dinambag mo yung Bible sa cellphone, meron chapter 3, meron chapter 4. Tama? Pero di ba sabi ko sa inyo, originally, sulat ito. Sino po sa inyo pag gumawa ng sulat? Ng letter. Lalagyan mo ng chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Tapos na verse 1, verse 2, verse 3. Wala ganun. Ano? Tayo na lang yung naglagay noon. Para, syempre, madali mong mahanapin. Pag sinabi, saan pa yung verse na yun? Saan pa sinabi yun? Madali mong mahanap sa gantong book, sa gantong chapter, sa gantong verse. Para makita natin, saan pa sinabi yung for God so loved the world that He gave His one and only Son? Saan sinabi yun? Eh, basta doon sa sulat na John. Ano, hanapin mo. Kaya po nilagay ng chapter tsaka verse para madali nating mahanap. Ay, doon po siya nilagay sa John 3:16. Pero originally, walang chapter, walang verse. Ano pa? Masundan natin. So, itong chapter 3 tsaka chapter 4, hindi siya magkahiwalay. Yung po ang point natin. Hindi siya magkahiwalay. Magkasunod yun. No? Diba sa letter, yung sinabi nung wala umpisa hanggang dulo, magkakasunod yun, magkakadugtong. Nasundan mo natin? So, kaya po siya sinasabi, kasi yung sinasabi sa chapter 4 verse 1, nakadugtong dun sa chapter 3 verse 17. Hindi siya hiwalay ng thought. Ano? Hindi siya magkahiwalay ng message. Pareho yun. Yung sinasabi na all scripture is God-breathed, nakadugtong dito sa sinasabi ng chapter 4 verse 1. Sundan po natin? Kasi po, kaya po siya sinasabi, kasi importante yun, ano, para maintindihan natin, magkasunod yung thought na yun. So sabi doon, all scripture is God-breathed. Tapos nakasunod, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing in His kingdom, I give you this charge. Ano? So sabi, all scripture is God-breathed. Tapos ngayon, binibigyan ng charge ni Paul si Timothy. Ano yung charge? Sabi niya, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct. Rebuke and encourage with great patience and careful instruction. Nasusunod po natin? So, ang church na binigyan ni Paul kay Timothy, sinasabihin niya sa Timothy, mag-preach ka ng word. Maging prepared ka in season and out of season. Ano? Mag-correct ka, mag-review ka, mag-encourage ka. Sunod po natin? Ano yung gagamitin niya pang-correct, pang-review, pang-encourage? Yung all scripture. Kasi, kaya sabi ko sa inyo, magkadugtong kasi siya. Bakit niya kailangan mag-correct? Bakit niya kailangan mag-review? Bakit niya kailangan mag-encourage? Bakit niya kailangan mag-preach? Bakit niya kailangan maging prepared in season and out of season? Bakit? Dahil doon sa sumunod na verse. Ang sumunod na verse, kaya sabi niya kay Timothy, mag-preach ka, be prepared in season and out of season, mag-correct, mag-review, encourage. Kasi, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their teaching ears want to hear. Sabi niya kay Timothy, mag-preach ka, mag-correct ka, mag-review ka, mag-encourage ka, mag-begin prepared ka in season and out of season. Kasi darating yung panahon, yung mga tao, hindi na sila susunod sa mga tamang doktrina. Hindi na sila susunod sa mga tamang teaching. Ano? Hanap na lang sila ng mga teacher na magtuturo kung gusto nila pakinggan. Nakakalungkot po yan, no? Ibig sabihin, yung mga tao, di ba dapat hahanap ka ng teacher para tuturuan ka nung hindi mo alam? Di ba? No? Hindi mo alam ang math, hanap ka ng math teacher. Huwag kang hahanap ng English teacher kasi math ang gusto mo matutunan.
Tama? Hindi mo alam yung 2 plus 2. Huwag mo tanongin yung English teacher, yung history teacher. Di ba? At huwag mo tanongin yung philosophy teacher. Hanapin mo ba teacher para malaman mo yung sagot sa 2 plus 2. Tama? Kaya mo gusto makapakinig sa teacher para maturo sa iyo yung hindi mo alam, tsaka maitama yung mali mo. Alam mo, 2 plus 2, 5. Eh sasabihin ng mga teacher, hindi, 2 plus 2 is 4, hindi 5. Mali ka. Nakuha mo natin? Pero ngayon ng mga tao, ang hanap ko ng teacher na mag-agree sa akin na 2 plus 2 equals 5. Yun ang sinasabi dito sa verse na to. Hanap ako ng mga teacher na magsasabi sa akin na tama yung sinasabi ko. Ganun lang ginagawa ng mga tao. No? Kung ano yung sinasabi ko, ano yung pinaniniwalaan ko, kung ano yung gusto ko, kung ano yung pinamumuhay ko, ang hahanapin kong teacher, yung mag-agree doon. Ano? Hindi ko kailangan nung magpo-correct sa akin. Hindi ko kailangan nung magtatama sa akin. Hindi ko kailangan nung magsasabi ng mga mali ko. Hindi ko kailangan nung magsasabi sa akin ng hindi ko alam. Ano? Magpapakinggan ng teacher, pupunta ka sa church, makikinig ka sa YouTube, papakinggan ng mga preacher, yung nag-agree na agad, doon sa kung anong alam mo, sa kung anong ginagawa mo. Ganun ba yung sinasabi dito? Ano? Di ba nakakalungkot? Kaya po, sabi ni Paul kay Timothy, mag-preach ka, mag-correct ka, mag-review ka, mag-encourage ka, ang gamitin mo yung Word of God. Ano sinasabi ng Word of God? Hindi ko ano gusto ng tao. Introduction pa lang po tayo. Wala pa tayo sa title natin. Ano ba sabi niya? They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ano? Hindi na nila pag lalayo na sila sa katotohanan, ang papakinggan na nila, paano yung hindi katotohanan? But you, sabi ni Paul kay Timothy, keep your head in all situations and through hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. So, title ko natin this morning ay Touchables. Sabi sa tayo, touchables. Touchables. Meron pang word na touchable. Invento ko lang po yun. Invento ko lang yung word na touchable kasi wala naman talagang word na touchable. Ano? Pero, familiar kayo dun sa word na untouchable. Tama? Ano yung untouchable? Hindi mo pwedeng galawin, hindi mo pwedeng hawakan. Ano? Hindi mo pwedeng, ano yung word, malalim na word na, ayun, hindi mo pwedeng kantayin. No? Ganda ng word na yun, ano? Lalim yung Tagalog. Hindi mo pwedeng kantayin, untouchable. Ngayon po, kaya kung pinakita na touchables, tayo, hindi tayo untouchable. Touchable tayo. No? May mga tao na hindi mo pwedeng kantiin, pero tayo po, pinag-aaral natin yung integrity, pwede tayong kantiin. Ano? So, doon po natin yung pag-aaral natin this morning, doon natin kunuha sa binasa natin kanina, 2 Timothy chapter 8 and 2 Timothy chapter 4. Excuse me. No, first point natin, untouchables. May muna tayo, pag-aaral natin. Untouchables. Ano? Yung mga untouchables, sabi nga natin, hindi mo pwedeng kantiin. Ito yung mga tao, hindi mo pwedeng turuan, hindi mo pwedeng questionin, hindi mo pwedeng kumpontrahin, ano? Hindi mo pwedeng confront, hindi mo pwedeng i-correct. Kaya sila tinawag na untouchable. Ano? Pag sa tingin nilang tama, pag iniisip nilang tama, pag ginagawa nila, yun na yun. Hindi mo na sila pwedeng i-correct, hindi mo na sila pwedeng kantiin. Kaya tinawag natin untouchables. Ikilala mo kayong gano'n? Ano? Mali paniniwala nila, mali iniisip nila, mali ginagawa nila, yun na yun. Hindi mo na pwedeng baguhin, hindi mo na pwedeng komprontahin, hindi mo na pwedeng i-correct, hindi mo na pwedeng sabihan. Untouchable nga kasi. Ano? Diba sabi dun sa chapter 4 verse 3, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. No? Hindi nila iniisip, yung pang ginagawa ko, yung pang paniniwala ko, yung pang sinasabi ko, yung ba naka-align sa sinasabi ng Bible? Yung ba naka-align sa tinuturo ni God? Yung ba naka-align sa sinasabi ng truth, ng Word of God? Ano? Naka-align ba siya? Hindi na nila iniisip yun.
Wala akong pakialam sa sinasabi ng Bible. Wala akong pakialam sa sinasabi ni God. Wala akong pakialam sa sinasabi ng Lord. Basta kung ano yung alam ko, kung ano yung ginagawa ko, yun ang tama. Ano? Untouchable nga kasi. Pag yan, instead, pursue their own desires. Ang importante na lang kung ano yung gusto nila. They will gather around them a great number of teachers. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. No? Nalalo ko sa panahon ngayon. Ang dami nang nagtuturo na tinuturo nila kung ano yung gustong marinig ng mga tao. No? They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Ano? Sabi pa, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Pinipili na lang nila kung ano na lang yung, ito yung mga tao na ang gusto nila sa atin, sa sinasabi ng Bible, sa tingin nila okay. Siyempre, pag tinanong mo sila yung tama, okay sila, walang mali sa ginagawa nila. No? Pero sa standard ng Bible, mas pinipili nila corruption. No? Sabihin, yung mukhang tama, pero mali. Mukhang okay, pero hindi okay. Ano? What feels right? Ano? Ito yung sa pakiramdam ko tama. Corrupted na nga kasi. Ano? Dinidistort nila yung sinuturo ng Word of God para umayon dun sa gusto nila. Pangalawa, comfort. Gusto nila comfort. Kung ano yung madali. What feels easy. Ano? Hindi ko na kailangan magpunta sa church every Sunday. Manonood na lang ako ng YouTube. Kahit nakahiga lang ako sa kama. Kahit na kumakain ako, kahit naglalaba ako, nakakapakinig ako ng Word of God. Mukhang tama. Pero, pinipili na lang yung comfort. Sa unang dinig, mukhang tama. Nung panahon ng pandemic, pwede yun kasi bawal ang labas. Diba? Naka-lockdown tayo. Magkakasakit ka pag lumabas ka. Nung pandemic, pwede yun. Pero ngayon, hindi na pwede yung ganong excuse. No? Kasi nga, mas pinipili na yung pwede komportable, pwede madali. No? Ina-adjust nila yung truth para mag-fit doon sa lifestyle nila. Imbis na tayo yung mag-a-adjust sa truth, i-adjust natin yung lifestyle natin sa truth, gusto natin si God ang mag-a-adjust sa atin. Gusto natin yung Word of God yung mag-a-adjust sa gusto natin. Masunda po natin? Kasi nga, untouchable. Ano? Tapos, preference. Ano yung mas prefer ko? Ano yung gusto ko? Ano? Ano yung maganda sa pakiramdam ko? Masunda po natin? Ano? Kami sa nagtatalo-talo kahit mga simpleng bagay lang. Kasi magkakaiba tayo ng gusto. Ano? Minsan, kulay na lang ng cortina, magtatalunan pa. Diba? Ayoko doon pumunta sa church na yun kasi yung cortina nila kulay brown. Ayoko ng brown. Sundan natin, di ba? Ayoko doon sa church na yun kasi walang usok, walang ilaw. Gusto ko yung church may pausok, may pailaw. Tapos iba naman, ayoko doon kasi may pausok, may pailaw. Gusto ko walang pausok, walang pailaw. Ano? Kanya-kanya lang gusto. Ano? Mga simpleng bagay, mga small details, magtatalunan ka. Nasundan po natin? Kasi nga, nasusunod na kung ano gusto natin. Ano yung gusto ng mga tao? Mga ganong kulay na lang na cortina, magtatalunan pa. Huwag na natin pagtalunan yan. Nasundan po natin? Yung iba naman, compromise. Ibig sabihin ng compromise. Yung gusto mo, mag-agree ako sa'yo. Yung gusto mo, ay gusto ko, mag-agree ka sa akin. Sa importante na lang yung kung ano gusto ng mga tao, nagpipilis na lang tayo ng mga tao, pinipilis na lang natin yung sarili natin, kung ano yung, kung saan tayo, doon tayo pumunta, doon sa tatanggapin tayo kung sino tayo. Ano? Doon tayo makinig, doon sa nagtuturo lang kung ano yung gusto natin pakinggan. No, nag-agree na lang tayo sa isa't isa, pero ang tanong, ano ba gusto ng Lord? Ano ba tinuturo ng Lord? Ano ba sinasabi ng Word of God? Ano? Nakukuha po natin? No, pinag-usapan po natin ang integrity. At gusto po natin
na we want to be different, na ginagawa natin, ano sinasabi ng Word of God? Hindi natin tayo perfect, pero touchable tayo. Pag may nakita tayo sa ating mali, pwede tayong i-correct. Pag meron tayong hindi alam, pwede tayong magpaturo para malaman natin. Hindi po tayo untouchable. Ano, yung mga tao untouchable, pag gusto nila, pag pakiramdam nilang okay, pakiramdam nilang tama, pakiramdam nilang madali, doon na lang sila. Pag gusto nila, yun na lang. Ano? So, sisegue lang yung content. Ano? Sabi kasi dyan, kapag wala lang dyan yung sound doctrine. Minsan, may makikita po tayo, napakarami po mga teachers ngayon po, dahil po sa pandemic, ano, dati, before, yung mga churches, iilan lang yung mga churches na nag-post ng kanilang mga preaching. Ano? Pero dahil sa pandemic, nauso na po yung mga churches na nag-post ng mga preaching nila. Ano? Tapos may mga reels pa, may mga clips pa, dahil mo na mapapakinggan. Ano? So, makikita po, meron kasi sinabi din ng Bible na meron mga false teachers. No? May mga false teachers, may mga false teachings. No? Dinitawin lang po natin. Hindi po porke may sinabing mali, false teacher na, tsaka false teaching na. Nasusunod po natin. Kasi minsan, pwede naman talaga magkamali yung preacher, yung teacher sa sinabi niya. Ano? Nagkamali siya. Pero ang false teacher, tsaka false teaching, yung kinokorek mo na, sinasabi mo na yung mali, ayaw pang tanggapin na mali yung sinabi niya. Doon po nagiging false teaching. Doon po nagiging false teacher. Ano? Pwede kang magkamali, ayaw nga mali yung nasabi ko, ayaw nga mali yung naturo ko, ayaw nga mali yung napahayag ko. Pag nagpa-correct ka, hindi ka false teacher, hindi ka false teaching. Ano? Pero pag sinasabi mo na, mali yung tinuro mo, wala yan sa Bible. Hindi yan yung sinasabi ng Bible. Hindi, tama yun, tama yun. Tama yun, walang mali sa sinabi ko. Doon po pumapasok yung false teacher tsaka false teaching. Kino-correct mo na, sinasabi mo na yung mali, ayaw pa mag-correct. Ayaw pa mag-tanong. Pinipilit niya na siya yung tama. Ano? Doon po pumapasok yung preacher, yung teacher, nagiging kulto na. Kasi kung ano na yung sinabi niya, yun ay tama. Kung ano yung interpretation na ng Bible, yun ay tama. Hindi mo na siya pwedeng i-correct. Yun po ang false teacher. Ano? So hindi po lahat na may mga nasabing mali, automatic false teacher ka, tsaka false teaching na. Hindi po. Ano? Ang false teacher tsaka false teaching, yung kino-correct mo na, ayaw pa magkatama. Nasundan po natin? Ano? So, truth and integrity are never easy, never comfortable, never popular. Pag pinag-usapan ng truth, pag pinag-usapan ng integrity, never talaga na ang truth magiging madali. Never talaga ang truth tsaka integrity magiging komportable. Ano? Mahirap talaga ang truth. Mahirap talaga ang integrity. Mahirap talaga yung pagka sinabi mo, gagawin mo. Pag pinangako mo, tutuparin mo. Ano? Minsan, pinangako ka na, gusto mo, tutuparin pa. Diba? Natangan ka na, gusto mo, babayaran ka pa. Diba? Ikaw lang nga inutangan eh. Gusto mo sa iba pa ako uutang. No? Gusto mo, mababayad pa ako sa'yo. Kasi nga, hindi na uso integrity eh. Pag gusto mo ng integrity, gusto mo ng truth, never siyang magiging madali, never siyang magiging komportable, never siyang magiging popular. Ano? Pag sa pinag-usapan ng truth, hindi mo talaga ma-experience, hindi natin ma-expect, pag pinag-usapan ng integrity, na lahat ng tao mag-agree, lahat ng tao gugustuhin, lahat ng tao papalampakan ka pagka lumalakad ka sa truth at integrity. Ano? Kasi ka-uncommon siya. Kasundan po natin. Ano? Pero pipiliin natin yan, gagawin natin yan, kasi yun ang sinasabi ng Word of God, yun ang tinuturo ng Lord. Ano? Hindi natin hinahanap yung gusto ng majority, hindi natin hinahanap yung palakpak ng mga tao, hindi natin hinahanap kung ano yung madali, hindi natin hinahanap kung ano yung gusto ng mga tao, namingitian tayo, papalakpakan tayo ng lahat ng mga tao. Na mag-a-agree sa atin lahat ng mga tao. Hindi nang hinahanap natin. Ang hinahanap natin, ano gusto ng Lord? Ano yung pleasing sa Lord? Ano yung pinapagawa ng Lord sa atin? Ano? Hindi tayo perfect,
pero nagpapatama tayo sa Lord, nagpapakorek tayo sa Lord, nagpapaayos tayo sa Lord. Kaya say amen. Amen. No? So pangalawang point natin, biblical truth. No? So para tayo matama, kailangan pupunta tayo sa truth ng Bible. Ano? Para tayo maging touchable, imbis na untouchable, tingnan natin ba, lagi tayong babalik. Ano sinasabi ng Word of God? Ano sinasabi ng Bible? Ano tinuturo ng Word of God? Ano yung truth na sinasabi ng Word of God? Lagi tayong babalik sa Word of God. Sabi mo sa katabi mo, Word of God. Word of God. Ano? Bible. So balikan natin. Sabi na, 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano? So, dito po sa Royal Gen, pangalan po ng church natin ay Royal Generation City Church. In short, Royal Gen. Dito po tayo sa Royal Gen. Tayo po, ginagamit natin, na basis natin, lahat ng ating ginagawa is the scripture, the Bible. Ano? Wala po tayong ginagawa na hindi tinuturo ng Bible. Ano? All scripture. So, ang basis po natin is the scripture. Ang foundation po, ang authority. Sabihin niyo po authority. Ang authority natin, ang foundation natin, ang lahat ng pinaniniwalaan natin, lahat ng pinapractice natin is the Bible. Maliwanag po yan? Amen. Ano? Pero, ika-clarify ko lang. Ano? Kasi ang Bible, may sinabing pwede, may sinabing hindi pwede. No? Pag sinabi ng Bible na pwede, pwede na gawin. Diba? Pag may sinabi ng Bible na huwag natin gawin, hindi natin pwedeng gawin, huwag natin gagawin. Kasi nga, Bible yung authority natin eh. Ano? Hindi po tao, hindi preacher, hindi pastor, ano? Hindi yung doktrina ng church. Maaaring yung doktrina ng church tama, pero pwede rin magkamali kasi gawa ng tao yun. Ano? Ang authority natin, hindi nagtuturo, kundi Bible pa rin. Lagi po yun. Huwag niyo pong paniwalagan kung sinasabi yun. Kahit saan ako mapunta. Lagi ko sinasabi, huwag niyo pong basta paniwalaan yung sinasabi ko tsaka tinuturo ko. Check niyo sa Bible. Kasi pwedeng mali yung masabi ko, pwedeng mali yung maturo ko. Check niyo po lagi sa Bible. Kasi hindi naman ako ang final authority. Hindi ako yung galing sa langit. Hindi ako yung namatay sa cross. Ano? Nagpapagamit lang ako sa Lord para magturo ng Word of God, pero hindi ako ang final authority. Ang final authority palagi is the Word of God. Ano? So, kung ano yung sinasabi ko, kung ano yung tinuturo ko, huwag niyong basta tanggapin lang. Huwag niyong basta paniwalaan lang. Basahin niyo po yung Bible. No? May mga pong religion na bawal magbasa ng Bible. Ano? Bawal, talagang binabawalan nila yung mga followers nila na magbasa ng Bible. Kasi ang pwede lang magbasa ng Bible, yung nagtuturo. Ito po sa atin, we encourage you, ano, na magbasa kayo ng Bible. Para yung truth po, ma-discover nyo, kayo po mismo ma-discover nyo. No? So, meron sinasabi yung Bible na pwede, pag pwede, gawin natin. Pag sinabi ng Bible, magpatawad ka talaga. Kasi ito sinabi ng Bible. Sundan po natin. Pag sinabi ng Bible, huwag mo itong gagawin, huwag mong gagawin. Ang sabi ng Bible, huwag kang matutulog na may galit sa puso mo. So, huwag mong gagawin yun. Diba? Ano? Huwag kang mag-chismis, huwag kang magsasalita ng mga pangit sa likod ng kapwa mo. Ano? Huwag kang magsisinungaling. Huwag mo talagang gagawin yun. Nakuha ko natin? Ano? Pero meron din, kumbaga para po mas maliwanag, may mga bagay na hindi explicitly sinabi ng Bible. Hindi mo makikita sa Bible. For example, cellphone, gadget, yung tablet mo. Makikita mo ba yun sa Bible? Wala, di ba? Hindi sinabi ng Bible na bawal mag-cellphone, bawal mag-gadget, bawal kang mag-AI. Hindi sinabi ng Bible yun. Di ba? Kung magiging strict tayo na sasabihin natin, kung ano na sabi ng Bible, hindi dapat po tayo mag-cellphone. Kasi wala sa Bible yun. Nasundan po natin?
Dapat kung tayo nagka-gadget, kasi wala sa Bible yun. Dapat di tayo nanonood ng TV, kasi wala sa Bible yun. Birthday tsaka Pasko. Ano? Yung birthday tsaka Pasko. Yeah, wala sa Bible ang birthday. Wala sa Bible yung salitang Pasko. Dapat huwag natin ginagawa yun, kasi wala sa Bible. Pag masyado tayong strict, dahil hindi sinabi ng Bible, hindi wala na tayong Pasko, wala tayong birthday, wala tayong cellphone, wala tayong gadget, wala na tayong kotse. Amen yun. Di ba? Hindi tayo pwedeng maging, ang point ko lang po, hindi tayo pwedeng maging masyadong strict na pag wala sa Bible, hindi natin pwedeng gamitin. No? Basta hindi po binawal, hindi sinabing bawal, pwede. Ano ba? Ano? Kaya pwede tayo mag-cellphone, pwede tayo mag-kotse, pwede tayo mag-TV, pwede tayo mag-gadget, pwede tayo mag-AI, kasi wala naman sinabi sa Bible na bawal. Pero, ang sinasabi sa Bible, ang principle na tinuturo ng Bible, moderation. No? Pwede ka mag-cellphone, pero huwag naman yung 10 oras ka na nagsa-cellphone kada araw. Ayan, nagkakaroon na rin. Ayan na. Kakatabi sila. No? Moderation na. Ano? Control na. Kasi po, ang dapat nagko-control sa atin, ito yung sinasabi ng Word of God. Ito yung tinuturo ni Jesus. Ito yung sinasabi ng Word. Ito yung pinapanood ng Word. Kasi kaka-cellphone natin, kaka-TV natin, kaka-YouTube natin, hindi na natin nagagawa yung mga mas importante mga bagay. Diba? Nawawalan na tayo ng time sa family, nawawalan tayo ng time sa prayer, nawawalan tayo ng time mag-worship sa Lord, magbuklat ng Bible, nawawalan tayo ng time na mag-evangelize, mag-share ng Word of God sa ibang tao. Kasi nga, kinakain na ng oras natin sa gadget, sa TV, sa YouTube, even yung mga magagandang bagay, kahit na yung passion, yung work, magaganda yun, pero pag puro gano'n na lang yung ginawa natin, ano? Nababiolate na rin natin yung principle ng Word of God. Ano? Okay lang mag-work, pero wag puro work. Diba? Okay lang mag-family, pero wag puro family. Nasundan po natin? So, kaya po nililinaw po natin, ang final authority natin is the scriptures, the Word of God. Pero hindi naman tayo sobrang strict na sinabi ng Bible, wala sa Bible yung Word na Trinity, wala sa Bible yung Pasko, wala sa Bible yung birthday. So, hindi tayo mag-birthday, hindi tayo magpapasko. Sobrang ano naman yun. Extreme po yun. Ano? Nasundan po natin, baliwanag po. Sa Bible po, ay i-expose yung mga attitude natin, mga motives natin, mga habits natin, mga kasalanan na ginagawa po natin. Kasi nga, ang Word of God, itatama tayo. Tuturuan tayo. Iko-correct tayo. Tapos ito-train tayo. Ano? Himay-himayin na po natin. Pag sinabing teaching, it will teach you what is right. Ano? Tinuturuan ka. Diba? Pag sinabi sports, for example, sa math, 2 plus 2. Anong tamang answer? 4. No? Teaching will teach us, will show us what is right. Sabihin niyo po, what is right? What is right? No? Yung, ano naman yung rebuking? It will teach you, it will show you what is wrong. Ano? So parang pareho, pero may difference. Yung teaching, pag tinuturuan ka, ito yung tama, ito gawin mo, ito gawin mo. Ganyan. Pag nire-review ka, mali yung ginagawa mo. Mali yung sinabi mo. Mali yung behavior mo, mali yung habit mo, mali yung lifestyle mo. Yun po yung nagre-review. Nakuha po natin? So, ang Bible po, hindi lang siya useful for teaching, hindi lang siya dapat ginagamit sa pagtuturo, ginagamit din siya sa pagre-review. Ano? Ibig sabihin, pwede mo gamitin yung Word of God para sabihin sa ibang tao na mali yung ginagawa nila. No? Pero kung ano mong gagawin nila, kita mo lang sa kanto, nakasalubong mo lang sa kanto, sabi ko mali yung ginagawa. Hindi naman gano'n. Di ba? Si Jesus, hindi ginagawa ng ginagawa. Ang susunod po natin si Jesus. Si Jesus po, kinakausap muna, nag-build muna ng relationship, tsaka nasasabihan. Di ba? Sabi ng mga tao,
ito yung babae, hinarap kay Jesus yung babae na nangangalunya. No? Ano sabi ni Jesus? Kung sino yung unang walang kasalanan, siya unang bumato. Diba? Tapos sabi nila sa babae, go and sin no more. No? Alam nila pareho na mali yung ginagawa ng babae. Pero sabi nila sa babae, sige na, bumayo ka na. Pero, huwag ka nang magkasalaw. Ganun lang. Diba? Di pwede yung pupunta ka sa lahat ng makasalubong mo, lahat ng makita mo, mali, ginagawa mo, mali ka. Kasalanan ka. Di pwede ganun. No? Importante po, maramdaman ng tao muna na concerned ka sa kanya. No, people will not care how much you know until they know how much you care. No, ready ka po? People will not care how much you know until they know how much you care. Ano, wala silang, ibig sabihin, tama tao, walang pakialam kung ano alam natin, kung tama o mali yung alam natin. Walang pakialam yung mga tao kung alam natin yung sinasabi ng Bible, alam natin yung explain ang sinasabi ng ganitong verse. Ano? Ang gusto po ng mga tao, maramdaman nila na may pakialam tayo sa kanila. Yun po yung culture natin. Gusto natin, bago tayo magsabi ng tama at mali ng isang tao, maramdaman po na ng tao na concerned tayo sa kanila. Kaya natin sinasabi yung tama nila at yung mali nila. Kasi concerned tayo sa kanila. Hindi lang po yung just for the sake na mali, tama. Gusto po natin, maramdaman ng tao na meron tayong concern sa tao. Para gusto natin sila mapabuti. Kaya natin sinasabi yung mali nila. Nakuha po natin? So, correct teaching, showing what is right. Rebuking, showing what is wrong. Ano naman yung correcting? Ano? Showing how to get right. Ano? Paano? So, di mo lang sasabihin sa akin, dapat, di mo lang po, ibig sabihin po nun, yung correcting, di mo lang sasabihin na magbasa ka ng Bible. Paano? Paano ko magbasa ng Bible? Paano ko gagawin? Naman niyo pa? Ano? Di na tayo sasabihin na mag-share ka ng Word of God, mag-share ka ng Gospel. Paano? Paano ko gagawin yun? Doon na papasok yung correcting. Mas natin po natin. And yung training, how to stay right. Nasunod po natin. Teaching what is right, rebuking what is wrong, correcting how to get right, training how to stay right. No? So, ang Bible po, gagamitin natin para maturuan tayo, ma-rebuke tayo, ma-correct tayo, ma-train tayo. No? So, integrity, sabi yan, so the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, kailangan po natin, hindi po enough na teaching lang, hindi enough na rebuking lang, kailangan may correcting, kailangan may training. Kailangan po natin ng apat. Para po, ma-train tayo, ma-equip tayo for every good work. Ito po sa Royal Gym, meron tayong classes. Ano? Meron tayong live class, meron tayong School of Leaders. Pag nag-live class po kayo, pag nag-School of Leaders po kayo mag-train. Meron tayong training na ginagawa. Matuturuan po kayo paano mag-pray, paano magbasa ng Bible, paano mag-share ng gospel, paano mag-open ng cell group, paano mag-lead ng cell group, paano mag-build ng family. No? Pinag-aaralan po natin yun. Training yun. Hindi po pwede yung turo lang tayo ng turo ng Sunday, tapos wala namang training. Diba? Pag hindi tayo ng-train, hindi natin magagawa. Same lang po yun sa labas. Ano? Hindi pwede yung pag pumunta ka, nag-apply ka ng work, pagpasok mo sa work, kung gawin mo yung ganitong trabaho, ano gagawin mo dito sa trabaho na to? Hindi pa pinag-aralan mo yun sa college. Kahit walang aral sa college, pagpasok mo sa work, iti-train ka pa rin. Na-importante po yung training. Doon tayo na prepare. So, integrity is seeking, knowing, believing, and living the truth. So, pag pinag-usapan natin integrity, ang merong integrity, hinahanap natin ano ang truth.
Inaalam natin ano ang truth, ano sinasabi ng Word of God, ano sinasabi ng Bible. Hinahanap mo, inaalam mo, pag nahanap mo na, nalaman mo na, pinaniniwalaan mo, tapos pinapamuhay mo. No? Totoo kayo yung sinasabi ni Pastor? Totoo kayo yung tinuturo ni Pastor? Ano? Paano mo malalaman? Hanapin mo. Maglatay mo yung Bible. Diba? Totoo ba yung ginagawa doon? Tama ba yung sinasabi doon? Kailangan mo isisig mo. Ikaw lang basta tanggap ng tanggap, hindi ka lang basta yung reject ng reject din, ay mali yun, ayoko doon, ayoko doon. Hindi pwede yung sabi ka lang ng sabi ng ayoko doon kasi mali yun, kasi hindi ko gusto yun. Seek the truth. Makaw po natin. Alamin mo buklatin mo yung Bible, ano sinasabi ng Bible, ano tuturo ng Bible. Ano? Pwede mo gamitin yung Google, pwede mo gamitin yung AI. Ano sinasabi ng Word of God, ano explanation ng Bible. Tapos, pag sinabi ni Google, pag sinabi ni AI, balik ka pa rin sa Bible, check mo pa rin. Tama ba yung sinasabi ni Google? Tama ba yung sinasabi ni AI? Ano? Kasi, seekers tayo. Hindi tayo basta absorb na absorb. Makaw po natin. Truth transforms. Truth grows us. Ang nagpapatransform talaga ng buhay, yung truth. Ang nagbabago talaga ng buhay, truth. Ang nagpapagrow talaga sa life natin, ang nagpapagrow sa relationship natin sa Lord, ang nagpapagrow sa spiritual life natin is the truth. Nasundan mo natin? Ano? Pag walang transformation, walang growth. Yun po yun. Pag walang transformation, walang growth. Kailangan ma-transform muna tayo. Ibig sabihin, kasi may mga mali sa life natin na kailangan maitama. May mga kailangan ayusin sa life natin. May mga kailangan baguhin sa life natin. May mga kailangan alisin sa life natin. Pag po yung mga bagay na dapat ayusin, hindi na ayos. Pag may mga mali, hindi na itama. Pag may mga dapat baguhin na hindi na bago, magiging obstacle po yun dun sa pag-grow natin. Ano? Parang halaman lang po yun. Pag yung damo, hindi mo inalis yung damo, hindi lalagdo ng gusto yung halaman. Obstacle yun dun sa pag-grow ng halaman. Kaya po inaalis yung damo, pag may mga peste, papatayin yung peste. Kasi obstacle yun dun sa paglago ng halaman. Ano? Pwede naman talaga siyang mag-stay na huwag mong alisin yung damo, huwag mong patayin yung peste. Diba? Kaya lang, yung halaman, hindi na may lalabas yung full potential niya pag nandun pa rin yung damo, nandun pa rin yung peste. Sabi-sabi po, sa life natin, minsan po, bakit may mga Kristiyanong hindi nag-grow, may mga Kristiyano na hindi nagagawa yung pinapagawa ng Lord kasi baka hindi natatransform. Ano? Sabihin ko nung sinasabi natin natatransform, na itatama yung dapat itama, na iaayos yung dapat iayos, ano? Nababago yung dapat baguhin. Ano? Pag kilala mo yung truth, sinig mo yung truth, pinaniwalaan mo yung truth, kasama po nun, matatransform talaga yung life natin. Now, yun po yung goal natin. Ako po, personally, talagang meron lang po talaga akong ugali. Kapag may nakita ako na nakatagilid, hindi diretso ko. Siguro may parang OCD or ADHD, parang ano. Pag nakapalit po ito na ganyan, naiirita po ako. Gusto ko nakadiretso siya ganyan. Ano? Kasi parang nakapit mo sa akin na pag may nakita kong mali, dapat itama. Ano? Pero ibig sabihin po sa Lord, kasi ganun si Lord. Ano, hindi po pwedeng meron sa life natin na may mali, na mananatiling mali. Gusto ng Lord itama. Pag meron kailangan ayusin, ayusin. Pag meron kailangan itama, itama. Pag meron kailangan baguhin, baguhin. Ano, meron kailangan i-improve, improve. Pero hindi po yun, of course, hindi po yun overnight. Ano? Process po yun. Hindi ko po i-expect na, hindi rin na-expect sa atin ng Lord na bukas na bukas din, perfect na tayo. Hindi po ganon. Pero hindi naman din po pwede na 10 years ka, 20 years ka na magsaserve sa Lord, 10 years ka na nag-aaral ng Bible, 10 years ka na nakikinig sa Word of God, wala pa rin nagbabago. No? Kasi kung mayroong baby, hindi pwede 10 years old na siya, dumedede pa rin siya sa bote. Tama?
Hindi pwedeng 10 years old na siya, hindi pa rin siya marunong magsalita. Hindi pwedeng 10 years old na siya, sinusubukan pa rin. Diba? Hindi na po siya normal. Sundan po natin. Ang normal, after a few years, may nakikita ka ng pagbabago. Ano? Pero process po yun. Hindi po yun overnight. Maliwanag po? Ano? Pero kailangan po natin magsimula na hanapin, alamin, maniwalaan kung ano yung sinasabi ng Bible. Ano yung truth? Ano? Kasi walang magbabago, walang maayos, walang matatama pag hindi po tayo babalik sa truth. Hindi natin isising ang truth. Amen po? Ano? So wala pa po sa atin dito na untouchable. Yan. So ito po yung ating third point, touchables. Yan. Ito tayo sa touchable. Ano? Mga totoong follower ni Jesus, o mga totoong disciple ni Jesus ay touchable. So, invento ko lang po yung word, no? May sabihin po nun, hindi tayo untouchable. Ano? Pwede tayong turuan, pwede tayong i-correct, pwede tayong kumprontahin, pwede tayong questionin, ano? Trainable tayo, teachable tayo. Hindi po tayo, alisin po natin yung mindset, yung attitude na kung ano na yung paniniwala ko, kung ano na yung iniisip ko, yun na yun. Hindi mo na ako pwedeng baguhin. Hindi mo na ako pwedeng kantiin. Ano? Hindi po tayo gano'n. Mag-follower ka ni Jesus, mag-disciple ka ni Jesus, touchable ka lang. Pwede kang i-correct, pwede kang itama, pwede kang questionin, pwede kang kumprontahin. Sundan po natin. Ano? Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, but you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Ano? Actually po, yung pinag-aaral natin ngayong Sunday, it's all about accountability. Sundan po ninyo? Ano? Pinag-aaral po natin accountability. Pag untouchable, walang accountability. Ibig sabihin, hindi siya sumasagot, hindi siya accountable kahit kanino. Pag untouchable. Pero yung kabaligtaran po natin, pag touchable ka, accountable ka. Ibig sabihin ng accountable, pwede kang questionin, pwede kang silipin, pwede kang tanungin, pwede kang i-correct, pwede kang sabihan. Tapos po natin. Ano? Ang purpose po, kaya tayo kailangan maging accountable. Ano? Muna po, sabi ni Paul kay Timothy, keep your head. Ibig sabihin po nun, spiritually alert tayo, balance tayo. Meron tayong clear mind, stable po tayo. Ano? Sabi mo, balance. Ano? Pag sabi po natin balance, hindi ka nag-extreme dun sa kabilang side, hindi ka rin nag-extreme dun sa kabilang side. Balance lang. Lagi ka nasa gitna. Para po tayo lagi nasa gitna, para tayo maging balance, kailangan po natin ang accountability. Yung may nagsasabi sa atin, ay parang medyo na-extreme ka na doon sa kabilang side. Parang medyo na-extreme ka na doon sa kabilang side. Ano? Yung parang lahat na lang ang makita mo mali, itinama mo na. Diba? Inaway mo na lahat ng tao. Lahat ng makita mo, sinabi mo, mali ang ginagawa. Extreme na yan. Nasundan po natin. So parang, pag meron kang accountability, nailalagay ka doon sa gitna. Yung kabilang side naman, parang lahat na lang, hindi mo na tinama. Mali na yun, hindi mo basta lang pa sinasabi. Ano? Mali na yung ginagawa. Okay pa sa'yo? Diba? Pero pag meron nagka-question sa'yo, nalalagay ka lagi sa gitna. Balance. Sabi mo na sa tabi mo, balance. Balance. No? Di ba yung na-extreme sa kabila? Di ba yung na-extreme sa kabilang side? Ang tandaan po natin. Pangalawa, purpose ng accountability to endure hardship. Ano? Nilalagay sa balance, lagi tayong binabalik sa sinasabi ng Word of God, lagi tayong ikinokorek, tinatrain tayo, naging ready tayo sa hardship. Ano? Ang life, hindi laging masaya. Tama? Ang relationship sa Lord, hindi laging madali, hindi laging masaya. Hindi lahat ng prayers natin, diringgin ng Lord. Ano? Hindi porke naging Christian ka na, naging follower ka na ni Jesus, lahat ng blessings darating na sa life mo. Hindi. Ano? Hindi lahat ng problema maaayos.
Meron talagang problema na mananatiling problema pa rin. Pero ang importante, kahit may problema, kahit may sakit, kay Lord ka pa rin. Magsaserve ka pa rin sa Lord, magpe-pray ka pa rin sa Lord, mag-worship ka pa rin sa Lord kahit may problema, kahit may sakit. Kahit tumataas na lahat ng bilihin, hindi ka tatalikod sa Lord. No? Ito yung sabihin ng endure hardship. Ano? Yung pwede kang turuan, pwede kang correct, pwede kang i-balance. Kasi marami pang tumatalikod sa Lord pag may problema na. Marami tumatalikod sa Lord pag nahihirapan na. Ano? Maraming nagagalit sa Lord pagka hindi nangyari yung gusto nila. Pero kailangan natin ang accountability, kailangan natin na i-correct, kailangan po natin na ibabalanse tayo. Meron tayong mga taong pinapakinggan para na i-ready tayo sa hardship. Natatagalan natin yung hardship, na-endure natin yung mga problema, yung mga situation. Ano? Pangatlo po, do the work of an evangelist. Ibig sabihin po, we remain faithful to sa calling na binigay sa atin ng Lord. Ano ba pinapagawa sa iyo ng Lord? Ano? Si Paul, ay si Timothy, ang calling niya maging evangelist. Pero tayo po, may kanya-kanya tayong calling. Gusto ng Lord, hindi tayo ma-extreme, mag-remain tayo dun sa ano yung pinapagawa sa atin ng Lord. Ano yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. And then also, we need people. Magpagamit po tayo sa Lord, kaya tayo nagpapakorek, kaya tayo nagpapatrain, para magamit tayo ng Lord to lead other people sa truth. To lead other people sa love ng Panginoon. Ano? Yung mga kilala po natin, kapamilya natin, kasama natin sa work, ka-classmate natin sa school, maidala natin sa Panginoon. Nakuha po natin? Marami pong churches, sad to say. Maraming churches, every Sunday nag-meet sa loob ng church. Every Sunday nagpe-pray. Nagpe-pray, tatas ang kamay, umaamit sa Panginoon, pero hindi talaga evangelize. Ano? Hindi na nagdadala ng mga tao sa Panginoon. Meron pa akong church na nakita, ano? Pag may umaattend sa church nila, na iba yung itsura, iba pananamit, ano, may tato, tinataboy. Hindi ka pwede dito, hindi pwede yung may tato sa church namin. Namin nakatrabahan gano'ng church? Ano, ako may nakatrabahan gano'n. Hindi pwede sa church namin yung ganyan manamit. Hindi pwede sa church namin yung ganyan yung itsura. Ano? Pero kung kwento ko lang, meron church sa Pampanga, ito matagal na yun. Meron church sa Pampanga, hindi, yung drummer, in-invite yung kaibigan niya. Kasi yung kaibigan niya, yung gotik, sabi gotik, yung black na suot, puro black. Tapos puro tato. Tapos yung mga hikaw-hikaw. Lahat ng pwede lagyan ng hikaw, nalalagyan ng hikaw. Ano? Ganun yung itsura niya. Eh, pumunta sa church, ganun yung itsura. Eh, nakasalubong yung elder. Sabi ng elder, ato, hindi ka pwedeng ganyan yung itsura mo dyan. Uwi ka muna, lumabas ka dito. Ano? Yung week after, tunay, nag-suicide yung pare. Ano? Hindi po dahil pinalis sa church. Kung baka siguro may problema siya, may siyang pinagdadaanan. Kaya lang, imbis ko na makakilala kay Jesus, makarinig ng Word of God, ma-share ng love ng Panginoon, pinalis sa church. Ano? Minsan po kasi pag masyado tayong wala tayo sa balance, ano, sobrang strict tayo dun sa gusto natin mangyari, dapat ganito suot, dapat ganito itsura. Imbis po na mailapit natin yung mga tao sa Panginoon, mailapit natin yung mga tao sa love ng Panginoon, i-allow natin na yung work ng Panginoon yung magbago sa kanila. Ano, naitatabi natin yung mga tao. No? Pero kung sabi mo, balance. Wala ko balance lang. Balik tayo dun sa goal natin. Ang goal natin, ilapit yung mga tao kay Lord, kay Jesus, sa love ng Lord. Makakilala sila sa Lord. Malaman nila yung truth. Makayaan po natin yung truth yung magbago sa kanila. Hindi po tayo ang magbabago sa tao. No? Hindi po natin kaya baguhin ang tao. Pwede na po magbago ng tao. Si Lord. No? Kahit ako po,
kahit ako sarili ko, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Ano? Kasi kung kaya kong baguhin yung sarili ko, hindi ko na kailangan si Lord. Diba? Si Lord lang po pwede magbago sa atin. And then, pambuli po, ministry. Ibig sabihin po, we keep on serving. No? Lagi tayo nagsaserve. No? Hindi po tayo ang pinaglilingkuran, hindi tayo ang boss, tayo po ang nagsaserve. Ano? Sabi, tayo tayong humble. No? Kaya po, kailangan natin ng accountability para naibabalanse tayo palagi. Without accountability, there can be no true success. Pwede kang tumaas, pwede kang yumaman, pwede mo makuha yung posisyon na gusto mong posisyon, pero ikaw ang magaling, ikaw ang mataas, ikaw ang mahusay. Ano? Hindi na si Lord. Gusto ba natin? Ano? Ikaw na yung matalino, hindi na si Lord. Ikaw na napupurihan, hindi na si Lord. Ano? Pwede ka maging successful sa harap ng tao, pero yung success mo, ikaw ang magaling. Pero totoong success sa harapan ng Panginoon, kailangan unang accountability. No? Pangalawa po, God can bless only what He can touch. God can bless only what He can touch. Ano? Ang pwede lang i-bless ng Lord, yung pwede niyang hawakan. Ano? Sabi sa tabi mo, touchable. Kaya kung kailangan touchable tayo, kasi pagka pwede kang hawakan ng Lord, pwede kang i-bless ng Lord. Paano kayo i-bless ng Lord? Kahit mismo si Lord, hindi ka pwedeng hawakan. Diba? Paano magpo-provide si Lord sa iyo? Paano i-release yung favor ng Lord sa life mo? Hindi ka pwedeng hawakan ng Lord kasi kahit mismo si Lord, hindi ka pwedeng i-correct, hindi ka pwedeng itama, hindi ka pwedeng i-train. Ano? Hindi ka pwedeng i-question. Kasundan po natin. Ano? Panghuli na po. Sa Mark chapter 6 verse 17. Sabi niya, for Herod himself had given orders to have John arrested. Si John the Baptist po yun. And he had him bound and put in prison. Pinakulong po niya si John the Baptist. Bakit niya pinakulong? He did this because of Herodias, his brother Philip's wife, whom he had married. Ang ginawa po ni King Herod, meron siyang kapatid na si Philip. Si Philip na kapatid niya may asawa, si Herodias. No? Ngayon, si Herod, nagandahan din kay Herodias. Sabi po natin, sobrang ganda naman itong babae na, dalawang magkapatid yung nagkagusto. Ang ginawa po ni Herod, kinuha niya ang asawa ng kapatid niya, ay nakasalan din niya. Sabi po natin, sabi ni John had been saying to Herod, it is not lawful for you to have your brother's wife. No? Sabi ni John the Baptist, hindi tama yung ginawa mo. Kinuha mo yung asawa ng kapatid mo. Anong ginawa ni Herod? Ni John the Baptist? Pinakulong. Ano? Yung mga tao pong ganito, pag kinorek mo, sinabihan mo yung mali, ano? Sineran mo lang kung ano yung mali niya, kung ano yung dapat niyang gawin, iiwasan ka, di ba? Iwasan ka na, i-reject ka na, ika-cancel ka na. Gusto ko ngayon, cancel culture. Di ba? Pag meron kang sinabi, meron kang ginawa na hindi nila nagugustuhan, cancel ka na. Ano? I-unfollow ka na. Iba-block ka na. Di ba? Eh, matindi pa nga ito si Herod, ano? Ipapakulong ka. Diba? Marami po tao ngayon, untouchable na. Pag kinwestiyon mo, pag kinorek mo, pag nag-disagree ka, pag itinama mo, iiwasan ka na. No? Malis ka na dito. Huwag ka na dito mag-church. Punta ka na sa ibang church. Diba? Hindi na kita friend. Ano? Hindi na ikaw ang pastor ko. Hindi na ako atin sa sentro mo. Hindi na ako atin sa church mo. Kasi kinokorek mo ako. Diba? Untouchable. Huwag po tayo ganun. Sorry sa kanya, huwag tayo ganun. No? So tayo po, are we accountable? Ano? Are we accountable? Meron po ba tayo
sa life natin na turuan tayo, sabihin sa atin kung may tama, sabihin sa atin kung may mali natin, pwede tayong confrontahin, pwede tayong i-review. Trainable po ba tayo? Ano? Meron ba tayong mga tao na hindi lahat, ano? Hindi lahat. Kasi may mga tao po na may iba-ibang agenda, may mga tao na iba rin mag-isip, may mga attitude, ano? Hanapin po natin, pag-pray natin, piliin po natin yung mga tao na pinapayagan natin magsalita sa buhay natin. Na pinakalaw natin, sabihin mo ako pag may mali ako. Sabihin mo ako pag meron ka lang kailangan tama. Pag merong hindi nagbabago sa life ko, i-remind mo ako, sabihin mo ako. Ano? Isama mo ako sa prayers mo. Na pag may nakita ka na ginawa or sinabi ko na mali, kausapin mo ako. No? Hindi sa public, syempre, kahit dalawa. Nakuha mo ninyo? Okay, meron ka mga tao na pwede mong lapitan, pwede mong tanungin, pwede mong sabihin, meron kong ganitong problema, meron akong ganitong weakness, ano ba dapat mong gawin? Meron kong kasalanan na hindi ko ma-overcome, pwede mo ba ako ipag-pray? Pwede mo ba ako bigyan ng advice? Ano? Kailangan po natin ng mga ganong tao. Na, ano yung mga tao po na to, na alam natin, sila din mismo may integrity, sila din mismo pinangalan yung Word of God, pinapamuhay yung Word of God. At alam po natin, may concern sila sa atin at gusto nila tayong ilig doon sa sinasabi ng Word of God. Ano? So, balik po tayo sa Word of God. Mahal tayo ng mga tao na pwedeng gamitin ng Lord sa buhay natin para ibalik tayo sa Word of God. Ito ang sinasabi ng Word of God. Sige ba tayo po tayo? Ano? Ang integrity po, if you want to be people na mayroong integrity, integrity is built by being accountable. Ano? We allow people to speak to us, we allow people to correct us, to teach us, to train us, para po ayos yung dapat ayusin, tatama yung dapat itama, nababago yung dapat baguhin. Kaya ko na namin? No? So as we pray po, kausapin natin si Lord. Whatever yung, habang nakikinig po tayo ng Word of God, pag sinasabi sa inyo ng Lord, baka merong pinapaalala sa inyo si Lord na area in your life na hindi pa nahahawakan ng Lord. Hindi mo pa inaalaw si Lord na hawakan, na baguhin, na itama. I-surrender mo siya ngayon sa Lord. Sabi mo sa Lord, Lord, this time, itong area ng life ko na to, pinapahawakan ko na sa'yo. Itama mo yung mga mali, iayos mo yung mga dapat ayusin, baguhin mo yung mga dapat mabago. It may be your relationship, or the way you speak, or yung attitude mo, kung paano ko mag-isip, kung paano ko mag-react. No? Just give it to the Lord. Allow the Lord to touch you. Allow the Lord to touch that area of your life. I-surrender mo sa Panginoon. Sabi mo sa Lord, Lord, ikaw na ang Lord ko. Baguhin mo ako, itama mo ako. If there is anything impure sa heart ko, sa mind ko, sa buhay ko, baguhin mo ninyo, Lord. Lord, ang buhay ko ng bawat isa sa amin sa umagang ito ay bukas sa inyong harapan. Wala po kami may tatago sa inyo. Kitang-kita niyo po lahat, Lord God, lahat ng mga areas ng life namin, mga things na ginagawa po namin, iniisip namin, or sinasabi po namin na hindi po pleasing sa inyong harapan. Even right now, this morning, bumabalik po kami sa inyong presence. Baguhin po ninyo kami. If there is any area in our lives, Lord, na gusto po ninyong itama, gusto po ninyong ayusin, pinapayagan po namin kayo. Hawakan po ninyo ito, Lord God. Sinusurrender po namin sa inyo ang aming buhay. Itama niyo po kami, baguhin niyo kami.
We want to obey you, Lord. We want to serve you. We want to be pleasing in your sight. We want to glorify you. Gusto po namin na sa buhay po namin, ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan. Sa buhay po namin, ikaw ang makita. Gamitin niyo po kami para sa buhay ng ibang mga tao na makakasalubungan namin at makikita po namin, maranasan po nila yung inyong love, maranasan po nila yung inyong kapangyarihan, malaman po nila yung katotohanan through us. Use us, Lord God, na maging example sa kanila kung paano kami mag-serve, kung paano kami mag-obey sa inyo, kung paano namin ipamuhay ang truth. Even Lord, sa bawat isa po sa amin, continue to use other people to teach us, to correct us, to rebuke us, and to train us. Gusto po namin, Panginoon, na mabago kami, na maging useful kami sa inyong kingdom. Even Lord, right now, as we serve you, as we obey you, we declare, Panginoon, yung blessing mo sa bawat isa. We declare, Lord God, as we allow you to touch our lives, we believe, Lord God, i-bless mo kami, i-bless niyo po yung aming mga pamilya, mararanasan po namin yung favor mo, mararanasan po namin yung pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Continue to teach us, continue to give us visions and dreams, continue to speak to us, continue to guide us, Lord God. Dalhin niyo po kami, Panginoon, doon sa plano mo. Ang dalangin namin, yung will mo, yung plano po ninyo ang mangyari sa aming mga buhay. Dahil alam po namin, Lord, kayo po nakakaalam ng best, pinaka-best sa aming mga buhay. Salamat, Lord. We honor you and we love you. Sa umagang ito, patuloy ka namin tinataas, patuloy ka namin pinapapurihan, patuloy namin binabalik yung lahat ng glory and honor sa inyo lamang. Ikaw lamang po ang karapat-dapat ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige po, palapakan namin sa Lord. Praise God.